First impressions last, ika nga ng kasabihan. Pero maghunos dili sa panghuhusga dahil hindi lahat ng tambay ay tamad. Hindi lahat ay walang kusa at walang ambisyon. Yung iba, inawalan lang ng gana siguro o maaring nawalan na lang ng napanghinaan ng loob ng napagkait ng tadhana sa kanila ang kinabukasang inaasam-asam. Hindi rin naman lahat ng nakikipagsuntukan ay bayolente na nilalang. Yung iba ay ginagamit ang mga kamay at mga paa bilang sandata para tumulong sa kapwa. Ganyan si Lucas. Sa unang tingin, madaling husgahan na maghapon na lamang na nakatunganga sa lansangan kasama ang kaibigan na si Edgar. Pero ang hindi alam ng mga kababayan ay buong araw silang nag-iisip kahit papano kung paano sila kikita. Pero napanghinaan na ng loob dahil walang trabahong tumatanggap sa kanila. At marami tayong kababayan ganyan, ha? Gusto sana niya magpulis pero hindi sapat ang pag-aaral na naabot. Pero gaya ng mga karakter sa pelikula na maton na may pusong ginintuan, tumutulong naman itong si Lucas sa kapwa kung kinakailangan. Gamit sa tanging paraan na kanyang nalalaman. Gamit ang mga kamao at tapang. Pero kung paano siya nito ilalapit sa kapahamakan, yan po ang ating aabangan mga kapatid. Atin na pong simulan dito sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla na pinamagatang Bad Boy. Paring Edgar, bakit ba ganyan ang mukha mo? Pupusta ako. Kahit isang magaling na pintor, hindi yan maipipinta. Ay, pagod na ako mag-isip kung paano tayo magkakapera, paring Lucas. Pag-iisip pa lang, nakakapagod na eh. Yun pa kayang pag may trabaho na. Oo nga pare. Araw-araw ko na nga lang nararamdaman ang pagiging pabigat ko sa buhay namin. Tapos nga ako ng vocational. Di ko naman yun magamit. Gusto ng mga employer ay 4 na taon ng kursong natapos. Tumpak, pare. O, diba? Kahit nga pag-waiter lang sa isang kainan, dapat may pinag-aralan pa eh. Hindi ka naman gagamit ng algebra sa ganun, hindi ba? Tama ka, pare. Pero, pasasaan ba at magkakatrabaho din tayo? Konting tiyaga pa ay makakatulong din tayo sa pamilya natin, pare. At para mangyari yan, paring Lucas, dapat iwasan natin ang mapasangkot sa mga gulo. Tama ka, pare. Marami na kasi tayong record sa barangay, kaya wala na rin may gustong tumanggap sa atin sa trabaho. Parang Edgar, iba naman ang basag ulo sa gusto mong tumulong sa kapwa. Maatim mo ba na may winawalang hiya sa tabi mo kung kaya mo naman tumulong? Hindi ba? Oo nga, kaya lang, tayo ang napapasama. Pag tumulong ka, hindi naman kita matitis, kaya makikirambol din ako. Ay, sakit sa ulo. Kasi nga, nagkaibigan tayo. At hindi ka pa ba nasasanay sa akin? Bata pa lang tayo, ganito na ako. Hindi makakatiis ng walang ginagawa pag may naagrabyado. Yan tayo, paring Lucas eh. Ha? Sana lang hindi tayo para yung gulpihin ng tatay mo pag narinig niya yan. Alam mo namang galit na galit yun pag napaparambol tayo. Oo, sinabi mo pa. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang Edgar, naririnig mo ba yun? Parang may humingi ng tulong. Paring Lucas, hayaan mo na yun. Hindi na natin problema yun. Pare, tara, tingnan natin. Hoy, paring Lucas! Pare, naklang pusa naman oh. Gulo na naman to eh. Tulong! Tulong! Tatang, ano ba nangyari? Narinig ko ang paghingi mo ng tulong. May mga walang hiyang kalalakihan ang humarang sa sinasakyan ko. Nung ihinto kong sasakyan, tinutukan nila ako ng baril at tinangay ang bag ko. May lamang pera yon. Ang mga walang hiyang yon. Tulungan mo kung mabawi ang perang kinuha sa akin. Pakiusap. Tatang, saan ba gumawi ang mga lalaking yun? Doon! Mga naglalakad lang sila kaya maabutan mo pa sila pag nagmadali ka. O siya, sige po. Ako po ang bahala.
Hoy, paring Lucas! Bumalik ka dito! Problema malaki na naman to eh! Kaibigan mo bang mabait na lalaki yun, ha? Opo, Tatang. Lucas po ang pangalan niya. Matulungin po talaga ang taong yun, kaya masisiguro nyo na babalik dito na solve na ang problema nyo. Yun nga lang po nakasali na naman kami sa gulo eh. Ay, bihira na mga katulad niyang may kusang palo sa pagtulong. Kaya naman, sisiguruhin ko na bibigyan ko siya ng pabuya pag nabawi niya ang mga kinuha sa akin. Pabuya? Ay, teka lang, Tatang. Ako rin. Tutulungan kita. Tutulungan ko muna si Lucas sa pagtugis sa mga lalaking yon para may backup siya, ha? Aray! Mahal, dahan-dahan naman ang paggamot sa mga pasako. Baka lalo yan lumala. Yan ang napapala mo, Lucas. Sino ba kasi may sabi sa'yo na sumuong ka na naman sa panganib para sa ibang tao, ha? Paano kung hindi lang yun ang inabot mo? Oo nga, Myra. Ang tigas kasi ng ulo nitong jowa mo eh. Pati tuloy ako, naligo ng suntok. Makipagsagupaan ba naman kami sa 7 taong malalaki na nga ang katawan, may mga armas pang daladala. Ay, naku, ewan ko ba naman sa'yo, Edgar? Imbis na pigilan mo tong si Lucas, kinukonsente mo pa. Tingnan mo nga yung mga nangyari sa inyong magkaibigan. Para kay mga panda, tagpi-tagpi mga mata nyo. Mahal naman, pasensya na. Hindi ko kasi natiis yung matanda kanina. Dayo lang siya rito pero sarili ko mga kababayan ang nag-isa sa kanya. Bah, di naman pwedeng manahimik lang kami ni paring Edgar, di ba pare? Oo. Tama din naman. At mas tama nga sana kung tinanggap nitong si Lucas yung pabuya sa amin na pera. Kaso tinanggihan niya. Ay, sayang yun. Sinakripisyo ko pa naman ang mukha ko tapos wala pala akong mapapala. Sira ka talaga paring Edgar. Alam mo naman na ang pagtulong sa kapwa ay dapat kusa at hindi umaasam ng kabayaran. Hindi naman tayo humingi, pre. Kusang binibigay ng matanda kanina. Sana kinuha na natin. Panglaman tiyan din yun. Ay, nako, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Ang mabuti pa, ngayong tapos ko na kayong bigyan ng first aid, magsiuwi na kayo sa mga bahay nyo. Gabi na rin naman at saka parang hindi na kayo maabutan dito ni nanay. Oo nga, paring Lucas. Umuwi na tayo. Baka maabutan ka pa rito ng biyanan mong hilaw. Alam mo namang allergic sa'yo yun. Lucas, ano ba itong nabalitaan ko na nasangkot ka na naman sa gulo sa kabilang kanto? Grupo pa ni Samuel ang kinalaban mo. Alam mo ba na hindi ka tatantanan ng mga yon? Tay, nagkataon lang po na nandun ako nung gumawa sila ng kalokohan. Alangan naman pabayaan ko na lang yung matandang humihingi ng tulong. Di po ba? Naku, nagdahilan ka pa. Naku, puro ganyan ang sinasabi mo sa akin, lalo na pag napapatawag tayo sa barangay. Kailan ka ba mananahimik na lang sa isang sulok, ha? Hindi ba mas okay na isipin mo sarili mong buhay kesa sa buhay ng iba? Humanap ka ng trabaho na may mapagkaabalahan ka naman. Bayani, hayaan mo na ang anak mo sa pagtulong sa iba. Isa pa, naghahanap naman siya ng trabaho. Hindi pa lang naman sinuswerte tong anak mo. Paano makakakita ng trabaho kung puro gulo at sakit ng ulo ang nilalapitan? Ewan ko ba naman dyan sa anak mo, Emma? Bakit hindi tumulad sa ibang kapatid niya? Tay naman, ginagawa ko naman po ang makakaya ko para makatulong sa inyo sa bukid habang wala po ako nakikitang regular na trabaho. Yun nga lang po, hindi ko talaga maiwasan ng mapasabit sa gulo. Kaya, pasensya na po kayo ni nanay. Gusto ko lang po talaga makatulong sa kapwa ko. Makatulong? Bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna yung sarili mo, Lucas. Wala kang mapapala sa mga paganyan-ganyan mo. At baka nga yan pang pagtulong mo ang magpahamak sa'yo. Naintindihan mo ba ako, ha? Bayani naman, huwag mo na nga sermonan ng anak mo. Halika, maupo ka na rin dito at kumain. Hindi na, ayoko na. Nawalan na ako ng ganang kumain. Ay nako, anak Lucas, hayaan mo na nga ang tatay mo, ha? Nag-aalala lang sa'yo yun, kaya ganon. Pasasaan ba at may isip niya na tama lang ang tumulong sa kapwa lalo at nangangailangan ng tulong talaga.
Hay nako, hindi naman gumagana ang poso natin kung kailan maraming labahin. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Mamaya lang po, nandito na si Lucas para gawin ang poso natin. Kahapon, nakita niya po kasi yan na nangako na babalik ngayon para ayusin. Iyan bang Lucas na yan ang nobyo mo, ha? Opo, Nay. Mabait naman po si Lucas. Masipag naman po siya, tsaka magalang. Myra, hindi ka naman mapapakain ng basta mabait at magalang lang. Ang sipag na sinasabi mo, sana isa pagtatrabaho ay pinapakita ng Lucas na yan. Hindi sipag sa pakikipagbasag ulo. Ay nako. Nay naman, alam niyo naman po na hindi yun sa pakikipagbasag ulo. Tumutulong lang po siya sa nangangailangan. Isa pa po, alam niyo na naman yung sipag na sinasabi ko, di ba po? At ano naman yun? Bata pa lang po kasi si Lucas, nagsisipag na siya sa bukid. Katulong din po siya ng tatay niya sa paghahayupan. Sa katunayan nga po, ang sabi niya sa akin, naghahanap siya ng trabaho ngayon. Trabaho? Baka yung gulo sa kanto ang nahanap nila nung kaibigan niyang tambay rin. Nakigulo sila sa grupo ni Samuel na alam nating lahat na anay ng lipunan. Aba, baka pati tayo madamay sa gulo nila. Nay naman, hindi naman po intensyon ni Lucas na makigulo. Sa katunayan nga po, tinulungan niya si Mang Moreno. Yung dayo dyan sa kabilang kanto na negosyante galing sa Maynila. Matindi nga pong pasasalamat na matandang yun sa kanila eh. Ay nako, ewan ko sa'yo, Myra. Basta ang masasabi ko lang, ayoko riyan sa Lucas na yan para sa'yo. Marami pang ibang mga lalaki dyan. Idilat mo ang mata mo at buksan ang isipan mo. Hindi ka mapapakain ng isang tulad niyang bata pa lamang ay lapitin na ng gulo. Lucas! Iyo, ako ito. Ay, kumusta ka? Kayo po pala, Mang Moreno. Okay lang po ako. Kayo po ba? Kumusta? Napadalaw po kayo uli dito sa lugar namin, Ay, oo. Kailangan dumalaw at may tinitingnan kaming lupa malapit dito. Gusto ko sanang bilhin upang pagtayuan ng negosyo. Ganun po ba? Basta, huwag na po kayong magdala ng maraming salapi at lapitin po kayo ng gulo. Ay, oo nga. Tatandaan ko yan. Siya nga pala. Ibibigay ko sa iyo itong calling card ko. Bigyan mo rin ang kaibigan mong si Edgar. Dalawa kayong nagtaya ng buhay para tulungan ako. Kaya anumang oras nyo akong tawagan sa numero ko na yan, sasagot talaga ako para sa inyo. Ay, naku. Mang Moreno, hindi ko po ito matatanggap. Hindi naman po kami manghihingi ng kapalit sa pagtulong namin, kaya hayaan nyo na po. Calling card ko lamang yan. Basta tawagan nyo ko kung mayroon akong may tutulong. At sisiguruhin ko na makakabawi ako sa inyo. Itago mo na yan. Sige na. Sige po. Kayo ang bahala. Paano? Alis na ako at baka naaabala na kita. Bis na bis ka kasi at mukhang meron kang lakad. Mag-iingat po kayo, Mang Moreno. Maraming salamat po, Mag-iingat ka rin, iho, ha? Sorry, mahala kung dito pa tayo nagkita. Wala kasi sa mood si nanay kanina eh. Kaya pag nakita ka nun sa bahay, magagalit lang yun sa'yo. Nakakahiya naman, di ba? Naku, okay lang yun. Sanay na ako sa mga galit nila sa akin. At isa pa, naiintindihan ko naman si Aling Adyang kung bakit ayaw niya sa akin. Gusto lang niya na makakita ka ng ibang lalaki na may ibubuga sa buhay. Ibig ko sabihin ay yung may matinong trabaho. Hindi isang katulad ko na tambay na nga lapitin pa ng gulo. Sus, ito na naman po ang Lucas ko. Napaka-drama. Hindi drama yun, mahal. Totoo yun. Gusto ko rin naman na mapunta ka sa isang lalaki na kaya kong buhayin. At ibigay ang gusto mo. Kaya nga gusto kong magsumikap. Ewan ko ba at laging minamalas. Ay. Konting tiyaga pa. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Kasasaan pa't darating din ang swerte mo, mahal. Naku, salamat sa paniniwala sa akin, mahal. Maraming salamat. Sana hindi ka magsawa kahit anong paninira sa akin ng nanay mo at ng buong mundo. Lucas, alam ko na mabuti kang tao. Hindi lang nila nakikita ang kagandahan ng kalooban mo. Pero ako nakikita ko yun.
nagagalit ako sa'yo pag napapatrouble ka. Pero dahil lang yun sa pag-aalala ko sa'yo. Alam ko naman, mahal. Alam ko naman. Kaya pangako ko sa'yo, pagbubutihin ko na ang paghahanap ng trabaho para may pagmalaki mo naman ako. Rus, ikaw talaga. Pinagmamalaki naman talaga kita. Tsaka pogi mo kaya, di ba? Diyan ka naman hindi lugi sa akin, Myra. Wala man akong yaman na ihahandog sa'yo. Papangakuan naman kita ng magagandang lahi. Pakis nga. Ikaw talaga. Sige na. Halika ko sa pisngi mo para wala ka nang masabi. Walang galang na po tayo, mano po. Ay, kaawaan ka lang, Diyos. Ang nanay mo nasaan? Dumalaw po si nanay sa burol ng kumarin niya po, tay. Pero nakaluto na po. Kakain na po ba kayo? Maghahain na ako, tay, ha? Ay, hindi na. Mamaya na lang at para akong nahihilo. Magpapahinga na muna ako sandali. Oo siya, sige po, tay. Magpahinga na po kayo at baka napagod nga kayo. Lalabas lang ako saglit at isisilong ko ang mga alagang kalabaw, ha? Ay, teka, sandali lang, Lucas. Bakit po, tay? May problema po ba? May tanong ko lang. Oh. Yung anak ba ni Adyang na si Myra ay nobya mo pa? Nagkikita pa ba kayo? Oo po, tay. Bakit niyo po naitanong? Kung ganun ay dapat simulan mo nang iwasan ng babaeng yun, anak. Bakit naman, ho? Wala na ho ba akong karapatang magmahal? Karapatan mo yan, oo. Pero sa estado ng buhay mo ngayon, mas mabuti pang huwag ka na muna magnobya. Pero tay... Wala nang pero. Huwag mo nang hintayin na harap-harapan kang hamakin ng ibang tao. Ang gawin mo, ayusin mo ang buhay mo. At pag maayos ng buhay mo, may trabaho ka na at may ibubuga ka na. Saka ka na lamang humanap ng nobya na kaya mong buhayin. Teka muna, tay. Seryoso po ba kayo dyan? Oo, seryoso ako. Mukha ba ako nagpapatawa? At bilang ama mo, sundin mo ang mga sinasabi ko. Paring Lucas! Pare. Anong tingin mo dito sa relo ko? Ang ganda, no? Oo nga, Ilang araw ka lang nawala, naging bigatin ka na. Oo, ayos to napasukan kong trabaho. Ano bang trabaho yan? Baka pwede naman ako riyan, parang Edgar. Oo naman, ikaw pa ba? Naalala nga kita agad eh. Alam ko naman kailangan mo na rin ng trabaho para magkapera ka na at para magbago ang tingin sa'yo ng mga tao rito. Tama ba, paring Lucas? Oo naman, pare. Talagang alam na alam mo, ano? Ang totoo nga niyan. Binawalan na ako ni tatay na makipagkita kay Myra. Bakit naman pare? Lahat ba pakikialaman ng tatay mo? Ano ka bata? Ang higpit naman niya sa'yo. Di ba pare? Nung una, sumama ang loob ko kay tatay dahil sa sinabi niya. Pero nung nalaman ko kay nanay ang totoo, bigla ko siyang naunawaan. Ano naman yung totoo na yun, paring Lucas? Ang sabi ni nanay, pinuntahan daw kasi ni Aling Adyang si tatay. Si Aling Adyang yung nanay ni Myra. Hinamak daw ako sa harap ni tatay. Saktan man si tatay, hindi na siya nakipag-argumento. Bagkus ay, kinausap na lamang ako. Kaya pala malungkot ka, pare. Napakaano talaga niyan si Aling Adyang. Hayaan mo, pag nagkatrabaho at umasenso, alaya mo ng pera. Baka siya na mismo magbigay kay Myra sa'yo. Sira ka talaga, paring Edgar. To talaga. Pati yan si Tatay Bayani. Huyo sa'yo yan pag marami ka ng pera. Teka lang, pare. Ano ba ang trabaho na yan? Baka illegal naman yan. Tapos lalo tayo mapahamak. Pare naman, ipapahamak ba kita? Alam mo namang sanggandikit tayo. Pag babagsak ang isa, babagsak pareho. Pag aasenso ang isa, syempre, dalawa tayo. Ano, Myra? Nabili mo bang lahat ng nakalista sa dala mong papel? Pasensya ka na at ikaw ang pinabili ko ng mga yan kay Aling Maming. Okay lang po, Nay. Tama lang naman po na akong bumili.
Medyo malayo po kasi yung pwesto na yun ni Aling Maming dito sa palengke, kaya baka sumakit pa yung paa niyo kung kayo pang nagpunta. Kayo po ba? Okay na po ba kayo sa sadya niyo rito? Patapos naman na anak. Siguradong mapupuno ng mga pinamili natin ang maliit nating tindahan. Ayaw nga pala. Halika't samahan mo nga akong bumili ng pakwan. Parang kahapon ko pa gustong tumikim nun. Sige po, Nay. Nasamahan ko na po kayo at ako na rin po ang magdadala ng mga dala niyong plastic bag. Teka, sandali. Si Edgar ba yung nakikita ko sa di kalayuan? Bakit kaya nandun siya? Ano ang ginagawa niya rito? Kasama na kaya si Lucas? Oh, anak. Malayo yata ang tanaw mo. May problema ba? Wala po, Nay. May nakita lang po akong kakilala. Sino? Yung si Edgar na kaibigan ni Lucas? Abay, kanina ko pa siya nakita doon at nakatambay. Alam mo ba kung sino mga kasama? Abay, yung grupo ni Samuel. Grupo po ni Samuel? Pero bakit naman po kaya, Nay? Hindi ba nakaaway sila ni Lucas noong kailan lang? Aba, malay ko. Lalo akong nadismaya dyan kay Lucas na yan. Kaya tama lang na huwag ka na makipagkita sa kanya. Siguradong gulo lang ang dala ng taong yon. Bata pa lang kasi, sakit na ng ulo ng mga magulang niya. Nay, si Edgar lang naman po nakita natin. Maaaring wala naman po si Lucas. Nako, magkaibigan ang dalawang yon. Hindi ba? May kasabihan nga tayo na sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Yang grupo ni Manuel, salot ng lipunan niyan, Myra. Kaya anak, huwag ka makikipaglapit sa mga taong nakakasama nila, ha? Nay, hindi naman po ganyan ang pagkakakilala ko kay Lucas. Hindi niya magagawang mang-api o yurakan ng ibang tao para lang sa sarili niya. Hindi po siya katulad ng sino man sa grupo ni na Samuel. Hindi po siya ganun. Sigurado ka na ba sa pag-a-apply mo sa pinagtatrabahuhan ni Edgar? Oo naman. Baka yun na magbibigay sa akin ng bagong pag-asa at bagong buhay. Susubukan ko. Ang sabi naman ni Edgar ay madali lang daw ang trabaho nila. Sinabi ba sa'yo ni Edgar kung anong klase ng trabaho ang ginagawa niya? Tinanong mo ba kung saan yun? Tsaka sino yung mga kasama niya? O kaya kung kanino siya nagtatrabaho? Teka muna, mahal. Bakit bigla yata ang sungit mo? Ayaw mo ba ang ideya na sa wakas ay magkakatrabaho na ako? Aba, kung mangyayari yun ay baka hindi na ako hamakin ng nanay mo. At baka hindi na niya tayo paglayuin dahil magiging karapat-dapat na ako para sa'yo. Lucas, nandun na nga tayo eh. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Nagtanong ka ba sa kaibigan mo na si Edgar? Tinanong ko naman si Edgar. Yun nga lamang, ang sabi niya ay sasabihin na lang niya sa akin pag pupunta na kami sa boss niya. At isa pa, si Edgar naman yun. Kababata ako yun at sanggan dikit ko. Tingin mo ba ipapahamak ako ng lokong yun? Ganun lang yun, pero hindi siya masamang tao. Oo nga, kaya lang hindi naman masamang magtanong, di ba? Teka, bakit ba kasi? May problema ka ba kay Edgar? Sabihin mo na nga sa akin ng diretso para hindi na ako nanguhula. Mabait naman siya. Mas madalas na ako ang promotor ng gulo namin at nasasabit lang siya. Mabait naman si Edgar. Yun nga lang, nakita ko siya sa palengke. Alam mo ba kung sino mga kausap niya? Oh, sino naman? Yung mga basagulero doon, yung tropa ni Samuel. Tropa ni Samuel? Ano naman ang gagawin ni Edgar sa tropa nila? Yun na nga yung nakakapagtaka. Paano kung nagtatrabaho doon si Edgar? Paano kung doon ka na rin magtrabaho? Di lalo kang nagkandaloko-loko. Bakit naman magkakandaloko-loko na agad? Wala pa naman. Huwag kang ang advance mag-isip, Myra. Naku, Lucas, ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausap. Ay... Alam mo naman na puro illegal ang mga gawain nila. Labas-pasok sa kulungan. Nakakalabas lang dahil may mga padrinong mga politiko. At sinasabi ko sa'yo, pag ikaw ang nalintikan, sigurado ako nahahayaan ka lang na mabulok nun sa kulungan. Oh, teka muna. Huwag kang high blood. Ikaw naman. Sayang ang ganda mo. Ikaw rin, baka pumangit ka niyan. Naku, ewan ko sa'yo. Ay, naku. Huwag ka na nga mainis. Ang ibig ko lang naman sabihin, kung alam ko na illegal ang gawain, tingin mo ba papatulan ko yun? Siyempre hindi, ano? Ayoko mas masira sa nanay mo dahil ayokong tuluyan niya tayong paglayuin. Ito nga at kahit sinabihan ako ni tatay na layuan ka, ito pa rin ako. Di naman yun ang iniisip ko eh. Mas mahalaga sa akin ang ligtas ka, kaya kita pinaalalahanan. Oo na, alam ko naman yan dahil mahal mo nga ako. Sige na, Lucas, umuwi ka na.
Mamaya niyan, maabutan ka pa dito ni nanay, magalit na naman sa'yo yun. Una. Pakis muna. Di ako aalis nang walang kiss. Sabi ko nga rito. Ano ba? Huwag mo ako hawakan sa bewang. Kiliti ako eh. Pakis na nga kasi. Isa lang pa nga ako. Sige na nga, basta isa lang ha. Una, ako ang bahala. Oops! Eto na ang bayad ko, ha? Salamat! Ay, Diyos ko. Ang sakit ng balakang ko. Iba na talaga kapag tumatanda. Teka nga. Si Lucas ba yung papalabas ng tarangkahan namin? Aba, siya nga. Ay, napakakapal talaga ng mukha ng lalaking yan. Teka nga't masita. Hoy, Lucas! Sandali lang, bumalik ka nga rito! Ha? Uy, magandang umaga po, Aling Adyang. Mano po? Ay, nako! Huwag kang nga magmano sa akin. At wala ring maganda sa umaga kung ikaw lang din naman ang makikita ko. Mukhang napagod po kayo sa pinuntahan ninyo, ah. Saan po ba kayo galing? Huwag mo na akong tanungin at hindi naman kita sasagutin. Teka, saan ka ba galing? Sa bahay ba namin, ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na lubayan mo na ang anak ko? Huwag naman po kayong ganyan sa akin, Aling Adyang. Pangako ko naman po ay magsusumikap ako at mahalin ko ang inyong anak. Nako, hindi ko na kailangan ng mga pangako mo. Ang mahalaga ang resulta. Kaya ko ako sa'yo, ayusin mo muna ang sarili mo bago mo isabit ang anak ko sa mga gulo mo. Nay, ano po ba yung sinasabi niyo kay Lucas? Huwag niyo naman po siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Ay nako, Myra. Sana matauhan ka na. Inaalala lang kita, Diyos ko. Hindi lang pala ang ulo nitong si Lucas ang matigas kundi pati ang ulo ng tatay niyang si Bayani. Ay, mawalang galang na po, Aling Adyang. Pero wala naman pong kinalaman ng tatay ko sa usapan natin kanina, kaya wag na lang po natin siyang idamay. Kumakain po ngayon yon, baka masamid. Ay, paano hindi idadamay, ha? Kinausap ko na nga siya na ilayo ka sa anak ko. Pero heto ka pa rin. Hindi ko alam kung matigas lang talaga ang ulo mo o walang pakialam sa'yo ang tatay mo. Nay, pakiusap, tama na po. Lucas, sige na, umalis ka na. Hoy, Lucas! Basta layaw mo ang anak ko, ha? Ayoko isang tulad mo para sa kanya. Ayoko sa lalaking ang alam ay puro basag ulo lang. Oh, parang Lucas. Ikaw naman ngayon ang hindi maipinta ang mukha. Hulaan ko. Yari ka na naman ng tatay mo, no? O kaya ng biyanan mong hilaw. Ang galing mo talaga manghula, pare. Tama pareho ang sinabi mo. Hayaan mo, pare. Kapag natanggap ka na sa pinagtatrabahuhan ko, may ibubuga ka na rin. Kita mo nga ako, para na akong hari sa bahay namin dahil nakakapag-abot na ako ng pera. Oo nga naman, pare. Hindi na ikaw ang kaibigan na nakilala ko. Salamat nga pala rito sa damit na binigay mo, ha. Bagay na bagay sa akin to. Oo naman, pare. Siguradong lalo kang magiging magandang lalaki pag suot mo yan. Mahal yan. Alam mo naman tayo, bigatin na. Oo siya, sige. At ito na lang isusuot ko sa pag-apply ko ng trabaho bukas, ha. Papaswerte ko to. Maganda yung naisip mo, paring Lucas. Basta, huwag mong kalimutan bukas ng hapon, ha? Magkita tayo sa lugar na sinabi ko sa'yo. Doon mo makikilala ang boss namin, na magiging boss mo rin. Basta kailangan dumating ka sa tamang oras, ha? Oo, pare. Walang problema. O siya, sige, paring Edgar. Di ko kakalimutan. Salamat na marami sa tulong mo, ha. Maasahan ka talaga. Aba, bis na bis ang anak ko, ah. Saan ka ba pupunta, Lucas? Nay. Diyan lang po sa kabilang bayan. Pupuntahan ko po si Edgar at mag-a-apply ako ron sa pinagtatrabahuhan niya. Abay, mabuti kong ganun, anak. O sige, ayusin mo. Basta ang mahalaga sa akin ay lagi kang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Oh, maraming salamat po, Nay. Napakabait niyo talaga.
Alis na po muna ako ha. Ay, sige Lucas anak. Hangad ko ang tagumpay mo sa lakad mo ngayon. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Maraming salamat po. Ay, bakit kaya hindi ako mapakali at iba ang kutob ko ngayon? Bigla ko naisip si Myra. Teka nga, mas mabuti siguro kung sumilip na muna ako sa bahay nila bago ako magpunta sa lugar na sinasabi ni Edgar. May oras pa naman, hindi pa ako late. Oo, tama! Sisiguraduhin ko munang ayos na si Myra bago ako umalis. Nay, hayaan niyo na po kami ni Lucas. Hindi naman na po ako bata para bantayan niyo pa ng husto. Ay nako, nahawa ka na sa Lucas na yun sa katigasan ng ulo. Ang sinasabi ko lang sa'yo, Myra, hindi ka mapapakain ng puro kagandahang lalaki lang. May itsura nga pero batugan. Nay, hindi po siya batugan. Sa katunayan nga po, magkakatrabaho na siya. Sa'yo na po nanggaling, di po ba? Pag dumating ang swerte ng isang tao, yun na po yung simula. Ay nako, wala na akong sinabing bata ka. Sige na, magbantay ka muna sa tindahan at may gagawin lang ako sa bahay. Okay po, Nay. Ako na bahala sa tindahan. Oh, ano yung ingay na yon? Sa tindahan ba yung nagmumula, ha? Nay, tingin ko nga po tama kayo. Sandali lang po, titingnan ko ha. Ay naku anak, mag-iingat ka. Ang hirap naman kasi ng walang lalaki sa bahay. Walang magtatanggol sa atin pag may kaguluhan. Ay naku, Diyos ko po. Saglit lang po ako, Nay. Diyan lang po kayo. Titingnan ko kung ano yung ingay na yun, ha? Kung may mangyari man po, Nay, sa pintuan po ng likod bahay kayo duman para makaalis kayo. Mapanganib, Myra. Mukhang may gustong manloob sa tindahan natin. Ang mabuti pa, umalis na tayo ng sabay. Kung may magnanakaw man po, mas mabuting makuha ko muna ang pera natin sa tindahan habang hindi pa sila nakakapasok. Saglit lang po ako. Wait lang po, ah. Ano na kaya nangyayari? Bakit ang tagal naman yata ni Myra? Ah! Tulong! Nay, umalis ka na, Nay! Ay, Diyos ko, ang anak ko! Kailangan ko magmadali at humingi ng tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Halika dyan! Ano po nangyayari? Si Myra, nasaan po siya? Ay naku, Lucas! Mabuti at narito ka! Puntahan mo si Myra! Tulungan mo ang anak ko! Nandun sa bahay! Pupunta ka doon! Sige na, bilisan mo! Sige po, pupunta na ako doon ngayon din. Tulungan mo si Myra, Lucas! Tulungan mo siya pakiusap! Oh, Diyos ko, Myra, anak. Salamat at ligtas ka. Ano ba talaga nangyari? May 3 lalaki pang nanloob sa tindahan natin, Nay. Mabuti na lang po dumating si Lucas. Biyasa sa pakikipag-away si Lucas. Siguradong matatalo niya mga masasamang loob na yon. Myra, tumawag ka ng barangay tanod para madampot ang 3 to. Walang yawa nga yan. Ang lalaki ng katawan ay magbanat ng buto. Itali muna natin sila para hindi sila makatakas habang hinihintay pa natin ang mga tanod. Ang galing mo, Lucas. Napatulog mo yung 3 yan? Huwag na kayong mag-alala. Hindi na uulit ang mga to. Lalo na kapag nagka-record na sila sa barangay. Nasa sa inyo po, Aling Adyaw, kung gusto nyo silang kasuhan para magtanda. Ay nako, talagang kakasuhan ko sila. Sobrang nervyos ang naramdaman ko kanina dahil sa kanila. Salamat sa tulong mo, Lucas, ha. Saktan ka pa tuloy. Yung damit mo, puting-puti pa naman. Ngayon, ang dumi-dumi na. Ay, naku, ayos lang. Lalaban lang to at parang bago na uli. Ayoko talagang lumaki ang ulo mo sa mga sasabihin ko, Lucas. Ganun pa man, salamat at tinulungan mo kami mag-ina. Sa wakas nagkaroon ng katuturan ng hilig mo sa pakikipagbasag ulo. Nay naman, ganyan po ba dapat magpasalamat sa nagligtas sa atin? O siya, sige na, salamat ha, Lucas. Salamat sa pagdating mo at nakaligtas kami nitong anak ko. Ay, walang anuman po. Basta po kayo. Nanginginig pa. Pasensya ka na, paring Edgar. Gustuin ko mang makarating ay naipit na rin ako. Nabalitaan mo naman siguro yung gulo na nangyari sa tindahan ni na Myra, di ba? Oo nga, pare. Kaya lang, ang labo mo.
labo mong kausap eh. May naghintay yung bus ko sa'yo. Medyo nahiya talaga ako, pre. Pasensya na talaga, pare. Baka naman sakaling may ikalawa pang pagkakataon. Siyempre, hindi ko naman sinadya na hindi magpakita sa inyo kahapon. Hindi ko na masasagot yan. Pero hayaan mo, susubukan ko na ilakad ka ulit. Naku, maraming salamat, paring Edgar. Kaibigan talaga kita na maaasahan. Siyempre naman, ikaw pa ba? Basta sa susunod, pumunta ka na sa interview kahit harangan ka pa ng sibat, ha? Oo naman, pare. Di ko na palalagpasin ang oportunidad na ibinibigay mo sa akin. Grabe na ang mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Napakaraming krimen. Hindi nga nakaligtas ang tindahan ni na Mayra. Kumusta ba ang mag-inang yon, Lucas? Mukhang ayos naman po, Nay. Di naman sila nasaktan dahil sakto lang po ang dating ko. Mabuti naman pala kung ganon. Pero sana sa susunod, huwag ka nang masabit sa mga gulong katulad nun at baka mapahama ka pa. Oo naman po, Nay. Niiwasan ko naman po. Iba na kasi talaga ang panahon ngayon. Anong isang araw naman ay na-raid yung computer shop sa kabilang barangay. Talamak pala doon ang bentahan ng droga. Ang daming nahuli ng mga pulis. Ang babata pa nung iba. Oo nga po, Nay. Nabalitaan ko rin po yun. Kaya nga pinangarap ko rin ang maging pulis para makatulong sa pagresolba ng mga krimen. Yun nga lang po. Hindi ako pinalad maging isang alagad ng batas. Ikaw? Isang pulis? Ay naku, Lucas. Pasalamat na nga lang tayo na hindi ka naging isang pulis dahil lapiting ka ng gulo at mabilis napapasangkot sa mga trouble. Baka hindi ka na namin kasama ngayon kung nagkataon at baka nung ka pa napahamak. Tay, pwede ko po ba kayong makausap? Ano ba yun? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ginawa ko makakaya ko para lang maging maayos ang buhay ko. At para na rin kahit paano ay matuwa kayo sa akin. Wala naman akong inaasahan na kahit ano sa'yo. Ang hindi ka lamang mapasama sa gulo ayos na sa akin. Kawawa naman kasi ang nanay mo kung lagi na lamang mag-aalala sa kalagayan mo. Tay, hindi ako katulad ng mga kapatid ko. Pero patutunayan ko sa inyo na may ibubuga rin ako. Maghintay lang po kayo, Tay. Maghintay lang po kayo. Hello? Opo, boss. Nagulat ako sa pag-ring. Hindi kasi ako sanay gumamit ng cellphone eh. Opo. Ako po ang bahala. Ayos po ang isang ito, boss. Hindi po tayo sasabit dito. Sige, boss. Paparating na yung sinasabi ko. Opo, boss. Tatawag po ako agad sa inyo. Ayos. Pag nakapagdagdag ako ng tao, sigurado mabibigyan ako ng bonus ni boss. Pera na naman to. Hoy, pera! Parang Edgar. Ako masaya ka. Ano meron? Oo naman, masaya talaga ako. Ano ka mong meron? Meron ka ng trabaho. Yahoo! Totoo ba? Pero di pa ako nakakapag-apply Okay na yun. Mabait ang boss natin. Tsaka tiwala siya sa akin na okay ang ipapasok ko. Kaya bukas na bukas din, magsisimula ka na. Ayos ba? Oo pare, okay na okay. Yun nga lang, bigla akong kinabahan na baka pumalpak ako. Hindi ka papalpak pare. Wala tong sabit. Wala! Mahal, sigurado ka na ba sa pagtatrabaho mo dyan sa pinapasukan ni Edgar? Alalahanin mo yung sinabi ko sa'yong chismis dito sa atin. Naku, mahal, chismis lang naman yun. Di naman ganun ang pagkakakilala ko kay Edgar. Oo nga. Alam ko na malaki ang tiwala mo sa kanya.
Pero syempre, di ba nga minsan yung chismis totoo? Kasi kung walang apoy, walang usok. Baka kung totoo na sa isang grupo ng sindikato nagtatrabaho si Edgar, baka mapahamak ka rin. Kung totoo nga yun, ako na ang bahala. Tingin mo ba isasama niya ako sa ganong uri ng gawain? O sige, total, malaki ka naman na. Ikaw na bahala dyan sa sarili mo. Basta palagi ka mag-iingat, ha? Oo naman, mahal. Mag-iingat ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa inyo rin. Ayoko lang basta ayawan ng isang oportunidad ng hindi ko man lang sinusubukan. Hoy, pare! Ayos ba rito sa hideout? Sa opisina natin? Maluwag dito, di ba? Oo, maluwag nga. Sa laki ng lugar. Pero bakit wala akong nakikitang ibang empleyado? Wala ba ibang tao rito, pare? Marami rito, syempre. Yung iba nasa labas at may mga kliyente. Tayo rin, aalis ngayon para sa mga nakatoka sa atin. Nasa labas? Kliyente at nakatoka? Teka, parang Edgar, ano ba talaga ang trabaho natin dito? Basta, malalaman mo rin. Huwag ka mag-alala. Madali lang ang trabaho natin dito. Sandali, sasampo lang kita, ha? Diyan ka muna at may kukunin lang ako. Ano kaya talaga ang trabaho ni parang Edgar dito? Kanina pa hindi maganda ang kutob ko. Lalo na nung pagpasok namin dito sa parang malaking kamalig na to. Nakita ko palang ang mga armadong gwardyo sa labas ay tila ba gusto nang magbago ang isip ko. Tsaka, bakit gabi ang trabaho? Paring Lucas, mukhang kabahado ka. Huwag kang mag-alala, kikita tayo rito. Ayos dito. O eto, tingnan mo ang lalagyan na to. Ide-deliver lang natin to sa address na narito. Kokolekta ng bayad at yun na yun. Teka, ano ba to pare? Illegal yata to eh. Pare, sa illegal ka lang kikita sa ngayon. Sa mga legal na gawain, walang pera doon. Walang asenso doon. Makukuba ka lang. Kaya niyaya kita rito para guminhawa na rin ang buhay mo tulad ko. Alam mo na, sagga tayo eh, di ba? Pare, kung illegal pala tong gawain mo, ayoko na. At ikaw, kailangan tumigil ka na rin. Magugulo ang mga buhay natin dito at mapapahamak tayo. Hassle ka naman, pare. Ano ba yung sinasabi mo? Mag-iingat naman tayo. Saka mahatim mo ba na lagi ka nalang minamalit ng mga tao sa paligid mo? Pera na to, pre. Ano ka ba? Pera nga, oo. Pero kaya ba ng konsensya mo na ibili ng pagkain ng perang nakukuha mo sa illegal na paraan, ha? Makakaya mo ba? Teka, may gulo ba? Pare, nire-raid yata tayo. Umalis na tayo dito. Bilis! Buti pare, nakalabas tayo ron. Kung hindi, patay tayo pareho kasama nung iba. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko magtago at tumakas, pare. Wala akong ginagawang masama. Wala nga pare, pero kapag nakita ka ng mga parak doon, sabit ka na rin. Ano na kayo gagawin natin? Ikaw, ang ano ang gagawin mo? Dahil pupunta ako ngayon sa pulisya at lilinisin ko ang pangalan ko. Ako, paring Lucas. Ako, ilalaglag mo ako? Aba, kaibigan ba talaga kita? Sana pala hindi na lang kita tinulungan. Dapat pala, hinayaan na lang kitang walang mapatunayan at kinakawawa ng lahat. O Lucas, anong ginagawa mo rito? Bakit gabing-gabi ka na nagpunta? Tsaka, bakit puro pasaheng mukha mo? Napaaway ka na naman ba? Naku, wala to. Nagpangabot lang kami ni Edgar, may hindi lang pagkakaunawaan. Ano ba talagang nangyari? Bakit kayo nag-away? Akala ko ba magtatrabaho lang kayo? O ayan na naman. Tama ka nga. Illegal ang trabaho ni Edgar. At buntik na ako madamay. Na-raid yung hideout nila dahil may isa silang anay sa grupo. Pero pangako ko, di ko alam na ganun pala ang gawain nila. Ang pagbebenta ng mga illegal na droga. Naniniwala ako sa'yo. Alam ko na hindi ka ganong klaseng tao, pero anong plano mo ngayon, Lucas?
Niisip ko na pumunta sa pulisya. Yun nga lang, ayoko rin naman mapahamak si Edgar. Ano man ang mangyari ay kaibigan ko ang taong yun, ha? Gabing-gabi ka nang umuwi, Lucas. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Tay, ang totoo kasi... Kasi ano? Tingnan mo yung mukha mo, problemado. Ano ka ako ang nangyari? Ay, maupo ka riyan at ako na magbubukas ng pinto. Magandang araw po. Ako po si SPO2 Carlos. Nariyan po ba si Lucas Magpayo? Oo, narito ang anak ko. Ano bang may paglilingkod namin sa'yo, SPO2 Carlos? Aanyayahan lang po sana namin ang inyong anak sa presinto para sa ilan lang pong katanungan. Ano? Bakit? Ano ba nangyari? Tay, sasama po ako sa kanila upang linisin ang aking pangalan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Tay, wala po akong ginawang masama. At wala po akong ginawang mali para dungisan ang pangalan na pinagkaloob niyo po sa akin ni nanay. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Huwag kang mag-alala at susunod kami ng nanay mo dun sa presinto, ha? Salamat po, Tay. Maraming salamat po. Ay, di talaga ako makapaniwala na si Edgar ang may dahilan kung bakit ako nadidiin. Sino ba ang mag-aakala na ang itinuring kong kaibigan at kapatid ay ilalaglag ako ng ganito? Ay, alam ko na, nagawa na nga ni Edgar na ipahamak ako. Pero sa puso at isip ko, di pa rin ako makapaniwala. Alam ko na, siraulo talaga yon. Pero ang gawin sa akin to, hindi talaga. Lucas, pwede ka na lumabas. Talaga po? Naku, salamat sir. Pero paanong... Nandito ako, bata, at sinusundo kita. Mang Moreno, ano po ang ginagawa niyo rito? Paano niyo po nalaman na narito ako? Sabi ko nga sinusundo kita, hindi ba? Halika't marami tayong pag-uusapan. Ang totoo ay tinawagan ako ng kaibigan mo. Si Edgar po? Tinawagan niya po kayo? Oo, sinabi niya na tulungan daw sana kita. Sinabi niya rin na siya ang may kasalanan kung bakit narito ka at pinagsisisihan niya ang nagawa niya. Sinabi niya po ba talaga yun? Ang ungas na yun, nasaan po siya ngayon? Nahihiya siya sa'yo, pero sisiguruhin daw niya na magpapakita siya sa'yo bago siya sumuko sa mga alagad ng batas. Ay, naku. Maniniwala ka ba na sinabi niya rin sa akin na isa kang matapat na tao, kaya hindi ka dapat naririto? Kaya eto, ginawa kong lahat para makalabas ka. At hindi magtatagal, sa tulong ng mga abogado na kinuha ko, tuluyan ng malilinis ang pangalan mo at magiging malaya ka na. Naku, maraming salamat, Mang Moreno. Maraming salamat po, napakabuti niyo. Una kang naging mabuti sa akin, bata. At sino ba naman ako para hindi tulungan ng taong tumulong din sa akin? Tandaan mo, kapag kabutihan ang itinanim, kabutihan din ang aanihin. Salamat naman na tapos na ang gulo. Isang buwan din ang lumipas, Lucas. Pero sa wakas, napatunayan mo na inosente ka at nahuli na ang sindikatong totoong gumagawa ng mga iligal. Opo, Nay. Yun ay dahil sa lakas ng loob ni Edgar na sabihin ng kanyang mga nalalaman. Hindi rin po magtatagal at magiging maayos din ang kalagayan niya dahil sa tulong din ni Mang Moreno. Ay, nako, nakinig lang talaga sa iyong kaibigan mong yon. Alam niya na tama ka kung kaya sinunod niya ang payo mo na sumuko at tumulong sa investigasyon kaysa tumakas at magtago. Ako'y napahanga mo rin, Lucas, anak. Manang-mana ka talaga sa akin. Naku, maraming salamat, Tay. Kapag galing sa inyo, napakasarap po talagang pakinggan. Naku, ito mag-ama ko.
Baka magkaiyakan pa kayong dalawa niyan. Ay nako, nandiyan na pala ang amo mo. Mabait din talaga yung si Mang Moreno, ano? Kita mo nga at pinadadaanan ka pa rito para di ka na gumastos ng pamasahe papuntang trabaho. Naku, totoo po yan, Nay. Mabait talaga siya. Tinutuo po niya ang sinabi niya sa amin dati pagkatapos namin siyang tulungan, na tutulungan niya rin kami sa oras ng pangailangan. Lucas, pumarinig ka nga. Ay, Tay, bakit po? May problema po ba? Siguro ay nakipagbasag ulo ka na namang kagabi, ano? Ay, hindi naman po sa ganun, Tay. Ang totoo, tinulungan ko yung anak ni Aling Elena sa may kanto kagabi. Pinagtitripan po ng mga lasing. Inaawa ko, ano po bang problema? Wala naman. Ito kasi nagpadala dito yung mag-ina ng mga itlog at mga kakanin. Pasalamat daw sa iyo. Naku, nag-abala pa po sila. Pero Tay, mukhang masarap yung mga puto. Halika, tikman po natin. Kauwi mo lang galing trabaho, dito ka kagad dumiretso? Bakit kaya hindi ka muna magpahinga? Baka pagod ka. Kanina pa ako nakapagpahinga. At alam mo ba, pag nakikita kita, yun na rin ang pahinga ko. Napapanatag ako dahil sa ganda mo. Sus, ang bolero mo talaga, Lucas. Di ka na nagbago. Eto, magkape ka na nga muna. Tama si Myra, Lucas. Huwag ka namang bola at huwag ka namang patumpik-tumpik pa. Kung yayain mo siya ng kasal, aba, sabi mo na agad. Nay, ano pa yung sinasabi niyo? Diyos ko naman. Nakakahiya sa'yo, Lucas. Huwag mo nang pansinin si nanay, ha? Nako, kayo na nga ang pinaalalahanan. Kayo pa ang ganyan. O edi wag. Ay, dyan na nga na muna kayong dalawa. Ang nanay mo talaga. Hindi makapagtago ng sikreto. Ang totoo, kanina, nagpaalam na ako sa kanya na yayayain kitang magpakasal. Ha? Ano? Seryoso ka ba, Lucas? Oo naman, Myra. Alam ko na hindi ko maibibigay sa'yo ang buong mundo. Pero ikaw lang ang nag-iisang babaeng tinitibok ng puso ko. Pangarap ko magkaroon ng isang masayang pamilya. Pwede mo ba akong samahan sa pangarap kong yun? Pakasalan mo ko. Mahal na mahal kita. Gusto ko rin ng isang malaki at masayang pamilya. Kaya oo, Lucas, pumapayag ako na magpakasal sa'yo. Mahal na mahal din kita. Diyos ko, ang aga-aga. Naririnig ko nang may umiiyak na bata sa kapitbahay. Lucas! Pauwiin mo na nga rito ang anak mo at baka nakikipagrambulan na naman. 4 na taon pa lang marunong ng mga kapitbahay. Hayaan mo siya. Nakikipaglaro lang yun. Diyan lang naman sa kabila. At ang iyakan, pag naglalaro, kasali sa saya yun. Ay, naku, tingnan mo yung katwiran mo. Kung bakit ba kasi like father, like son? Sana hindi niya makalakihan yung puro trouble din katulad mo nung araw. Trouble, pero may saysay. Isa pa, sisiguraduhin ko na lalaki siyang may takot sa Diyos at alam ang tama at mali. Oo na, sige. O sandali at tatawagin ko lang sa kapitbahay ang anak mo si Kenneth. Tapos sabay-sabay na tayong kumain, ha? Sige, at kanina pa nga ako nagugutom.